Napabuntong hininga si Ara nang sabay na humiyaw ang dalawang gumon. Tila pa senyales ng kung ano sapagkat nang matapos ang mga hiyaw, nag-igkasan sa maraming direksyon ang mga makakapal na bahagi ng buhok na animo ba ay nagising sa matagal na pagkakahimbing. Tila mga itim na ahas na kumikiwal-kiwal pa sa hangin. Lumantad sa mata ng dalaga ang kabuuan ng mga katawang nalalangisan ng itim na likido. Walang sabi-sabing umigkas ang ilang makakapal na bahagi ng buhok patungo kay Ara. Kanya-kanyang pulupot sa leeg, sa kamay, sa mga paa ng kudayon. Nang higitin niya ang isang kamay, otomatikong humigpit ang nakapalupot roong mga buhok. Agad na mula ang naipit na balat, umakyat sa buong palad, hanggang sa dulo ng mga daliri. Napatingin roon si Ara. Mga buhok ngunit tila makapal na lastiko ang nakapulupot sa kanya. Ganon ang dating. Mandi pinipigil ang pagdaloy ng dugo sa bahaging kinapupuluputan. Humakbang ang isang gumon palapit kay Ara. Muling nagpaigkas ng isang makapal na bahagi ng buhok. Pinuntirya ang sikmura ng kudayon. Dahilan upang sumadsad pahiga ang dalaga. Tila manikang inangat ng ilang talampakan at hinataw sa granitong sahig. Napangiwi sila buitre nang makarinig ng ilang butong na bali. Lihim na kumumpas ang mga kamay muli ng Iris, nagbigay ng suporta. Kung tutuusin, mahina lang na uri ng aswang ang mga gumon, ngunit dahil nasa ilalim ito ng mga bagwis ni Mesite, hindi na sila magtataka na tumaas ang antas at lakas nito kumpara sa dati. Hinabi at pinatibay ni Mesite bilang ilan sa mga barikadang magtatanggol sa kanya. Litong napatingin si Ara sa kinaroroonan saglit ni Bantam. Mandi may nahalata sa loob ng kanyang katawan. May ilang parte ang namanhid pagkatapos makaramdam ng sakit at pagkabali. Agad niyang nakuhang gawa iyon ng dalawang Iris. Yun ang kailangan niya. Nang muling inangat ang dalaga sa ere ay pinalabas ni Ara ang mga sandatang nawala nang umangat siya sa ere kanina at hinampas. Bahagyang kumisla pa ang talim na kulay bioleta bago winasiwas ng mabilis ng dalaga sa hindi na niya mabilang na makakapal na buhok na sa kanya ay nakapulupot. Pahigang bumagsak si Ara sa sahig. Agad bumangon, mabilis na tinawid ang distansya patungo sa mga nilalang na may makakapal na buhok na hindi na nakakagalaw sapagkat tumuwid ang lason mula sa buhok patungo sa ulo, sa muka at sa buong katawan. Sabay na binaon ang bawat dulo ng talim sa kani-kanilang mga tiyan. Akmang huhugutin pa lang ni Ara ang mga sundang nang may umabot naman sa malaking bahagi ng kanyang buhok. Hinigit pataas. Napatingala ang dalaga. Ang isa sa tatlong malakapre ang gumawa. Nawala ang mga sundang sa kanyang mga kamay. Namalas pa ni Ara ang nakangising muka na bumungad nang siya ay mapatingala. Matapang na amoy ng tabako. Nasaglit niyang kinapikit. Isang pagsargo ng kamao ang kanyang binigay sa nakatunghay sa kanyang muka. Ininda. Napayuko lalo ang nilalang na siyang inaasahan ni Ara. Mabilis niyang pinulupot ang mga daliri sa buhok nito. Tinipon ang lakas bago binalibag ang nilalang sa sahig. Hindi maiwasan ni Arang mangiti nang marinig ang malutong na paghampas ng bungo sa granitong lapag. Bago ubod lakas na sinipa palayo. Bumagsak ito sa harapan ni Bantam na akmang babangon ngunit simpleng sinipa ng lalaking Iris sa balikat. Napangiti si buitre nang litong mapatitig ang nilalang sa kanila. Muling lihim siyang kumumpas. Tuluyang pinatulog ang isa sa tatlong kapre. Nang muling binalik nila ang mga mata sa kudayon, nagpapakawala naman ito ng sunod-sunod na suntok sa mukha ng isang kapre. Hawak ng isang kamay ang leeg ng kalaban upang hindi masayang ang mga kamaong sumasargo. Panay ang talsik ng dugo sa bawat tanggap ng kamao, samantalang ang isa sa dalawang kapreng natitira, sinipa ang dalaga. Tinamaan siya sa tagiliran na kinatalsik niya ng ilang hakbang.
Ininda ang balakang na tila nabugbog, hindi agad nagawang tumayo ni Ara sa pagkakaupo sa sahig. Muling pinalabas niya ang mga sandata, hinagi sa dalawang papalapit na mga kapre. Kapwa napasigok ang dalawa nang bumaon sa dibdib at tiyan ang may lasong mga sundang. Tumulay ang masaganang dugo mula sa kani-kanilang mga katawan, pababa sa binte at lumawa sa sahig na granito. Hindi na nagulat si Ara nang sabay-sabay mag-igkasan ang 5 pares ng bagwes. Umangat ang mga aires. Nailing saglit si Ara habang sinusundan ang 5 aires na nagkanya-kanyang pwesto. 5 na lang, bulong niya sa sarili. Sabay-sabay na sumugod ang 5 mga aires, nakahanda ang mga armas na espada. Pabumirang na pinalipad ni Ara ang isang sundang, nakahagip ng 2 pares ng bagwes. Nagkulay bioleta ang nadaanan ng mga talim. Narinig pa ni Ara ang 2 katawang lumagapak sa sahig, ngunit hindi na niya inaksayang tingnan pa, sapagkat 2 espada ang kanyang sinalag magkabila. Bumaba sa sahig ang 3 aires na kalaban. Inigkas niya ang isang paa sa pinakamalapit na katunggali. Tinamaan sa binte. Rinig niya ang butong na bali. Napaupo ito sa sahig. Tumiklop ang mga bagwes. Isang mabilis na pagdaan ng talim ang ginawa ni Ara sa balikat nito. Agad kumapit ang lason. Isang atake ang naulingan niya naman sa likod. Mabilis siyang umikot upang maiwasan ang umunday na talim. Isang atake muli ang naulingan sa bandang kanan. Nasalag ang espadang pahampas na sana sa kanya. Gamit ang isang kamay na may tangang sundang, pinadaan ni Ara ang dulo ng talim sa braso nito. Tulad ng ilang nadaanan na may lasong talim, napaparalisa ang kalaban bago bumulagta sa sahig. Napaigik si Ara nang dumaples ang isang espada sa kanyang tagiliran, sapat upang makalikha ng mahabang sugat. Ang pang-5 aires ang may gawa. Nasa ere ito. Saglit bumuelo bago pa bulusok na sumugod sa kanya. Wala sa sariling nasa po ni Ara ang tagiliran na binalungan ng masaganang dugo. Walang espasyo ang matagal na pagdamdam sa mga pinsalang natatamo. Muling sinalag ni Ara ang espadang umatake. Isang marahas na bukas sa hangin ang kanyang ginawa bago tinipon ng lakas at patulak na tinanggal ang pagkakasalag sa espada. Muling pinalitaw ang sundang sa isang kamay at binato sa palipad na aires. Bumaon sa leeg nito. Napabuga ng dugo ang pobre bago bumagsak rin sa sahig. Hindi pa sumisigaw ng ikatlong laban ang 2 tagapamahala. Mabilis na tinakbo na ni Ara ang kinaroroonan ni Mesete. Napaangat pa lang ang puwetan sa kinauupo ang trono. Mabilis niyang narating ang kinalalagyan ng halong lahing aires. Naipagpasalamat niya dahil hindi ito napoproteksyonan ng hindi nakikitang barikada. Isang malakas at todong pagsargo ng kamao sa muka ang kanyang binigay. Humampas ang ulo ni Mesete sa sandalan ng trono na gawa sa granito. Napaupo. Muli, hindi handa sa bilis ng pangyayari. Hindi nagawang makahuma. Tila sinapian ng bagong lakas, hindi na napigilan ng dalaga ang muling pagbigay ng suntok sa mukha ng aires. Mas malakas, puno ng galit na kung may ipon lang ang lahat ng pagod, ngit-ngit, puot, pait at pag-aalala. Lahat iyon laman ng pangalawang suntok na binigay niya. Halos bumaon ang kamao ni Ara sa mukha ng lalaking pinuno. Putok ang isang mata, baragang ilong at bumusagra ang bibig. Hindi nagawang makakilos ng lalaking halong lahi nang sinabunot ni Ara ang isang kamay sa mahaba nitong buhok bago sunod-sunod na inuntog sa sandalang matigas. Lumikha iyon ng tunog na tila ba may hinahampas na baon ng nyog sa matigas na batong dingding na halos magpawala ng katinuan ni Ara. Humihiyaw na sa panggigigil ang dalaga. Nag-umpisang mabahira ng dugo ang inuumpugan, ngunit bago pa tuluyang mawala ng malay ang lalaki, natauhan si Daraget sa pagkapatda dahil sa napakabayolenteng nasasaksihan. Nagpakawala ito ng malakas na boltahe ng kuryente patungo sa kodayon. Nangisay si Ara saglit.
Tila nanigas ang buong katawan at umigkas palayo sa tronong kinatatayuan. Dahil hindi kayang kargahin ni Mesete kahit halong lahi pa ito ng dalawang makapangyarihang nilalang, ang sobra-sobrang kakayahan at kapangyarihan, si Daraget ang naging tagahawak ng mga iyon. Mabilis lang na nililipat ng Iris kay Mesete kung kinakailangan. Isa sa mga kahinaan na hindi kayang gawin ng halong lahing nilalang. Kaya laging nasa tabi ni Mesete si Daraget. Napamura ang dalaga sa bultaheng tumulay sa bawat himaymay ng kanyang laman. Agad sumaklolo sila Buitre at Bantam. Magkabilang panig tinabihan ang nanginginig pa ring kudayon. Magkatulong na pinaupo ang dalaga. Bahagyang nanlabo ang kanyang paningin habang pinipilit ituon ng mata kay Mesete na agad ring dinaluhan ng dalawang alalay nito. Umuubo-ubo pa ang pinuno. Sapo ang ulong tila nabasag ngunit nagawa pang tumayo. Alam ni Arang hindi biro rin ang lakas sa katawan ng lalaking halong lahi. Kung siya nga may kakayahang mabilisang paghilom na sandaling tinanggal ngayon, ito pa kaya? Tuloy ang laban. Papatayin kita, putang ina ka. Gigil na bulong ni Ara na muling nanakbo pasugod. Ngunit may mabilis na kinilo si Mesete. Inagaw ang bolang hawak ni Daraget at ubod lakas na binato sa sahig. Nagkapira-piraso ang bolang malasalamin. Tila tumigil ang sandali. Maging ang pagtibok ng puso ni Ara, hindi na niya marinig. Nawala ang kulay sa mukha ng dalagang kudayon habang pinagmamasdan ang ilang piraso ng nabasag na diwang kumalat sa sahig. Hindi na namalaya ni Ara ang isang palakol na humagibis sa kanyang kinaroroonan. Tila naging blanko ang mata ng kudayon. Kahit nang isalya ni Bantam ang espada nito upang protektahan ang dalaga sa palakol na tatama sana sa mukha nito. Tumalsik ang palakol kung saan pinalabas ni Buitre ang malasalaming barikada na gaya sa kudayon upang protektahan muli ang dalaga sa mga sandatang naguunahang humagibis sa kanilang kinaroroonan. Tumalbog ang lahat ng sandata nang tumama sa pabilog nilang barikada. Hindi pa rin magawang kumilos ng natulalang dalaga. Ara! Ara! Yugyug ni Buitre sa dalagang tila wala ng laman ang katawan sapagkat napasalampak na lang sa sahig. Ilang sampalan tinanggap ni Ara sa lalaking Iris upang pabalikin ng wisyo nito. Panay tawag sa kanyang pangalan. Tila kinilabutan si Buitre nang mapatingin sa mga brasong kanyang hawak. Biglang nang lamig ang balat. Ang nanlilisik na mga balintataw kanina ay biglang nagkulay abo. Nagkatinginan ng dalawang Iris, kapwa rinig nila ang malalakas na pagtambol ng kani-kanilang mga dibdib. Nasalo ni Buitre ang bumagsak ng katawan ni Ara. Animo ba ay tinakasan ng buhay ang katawan ng dalaga. Walang ano-ano, lumitaw ang binturong sa harapan ni Ara. Panay ang hiyaw nito. Sa dalaga lang nakatuon ang pansin. Halata sa mata ang pag-aalala. Kinakaramot pa nga ang pisngi ni Ara gamit ang ilang matatalas na kuko. Ngunit maging ang binturong walang naging epekto. Nagkalabo-labo na sa paligid. Lahat ng tagasunod ni Mesete ay sumugod patungo kay Ara na hinaharang naman ng ilang nasa panig nila Buitre. Kanya-kanyang labanan na ang bawat panig. Lumipad ang ilang palakol. Pana, sibat. Hindi na rin mabilang ang ilang matitinis na paghahaguran ng mga talim ng espada. Nakakangilo ang bawat huni. Naging maingay ang paligid. Ilang aranya na gawa sa kristal ang bumagsak sa matigas na sahig. Nagkapira-piraso dahil kahit sa terasa at sa ere may naglalaban ng mga Iris at mga nilalang. Kanya-kanyang panig. Nanatiling secured ang mga nilalang na hindi piniling sumali sa nagaganap na digmaan. Pinakapuntirya ang kudayon, ngunit dahil nakapaikot sa paligid ng mga nilalang at Iris na nasa panig nila Buitre, hindi magawang makalusot ng mga ito. Gaano man gamitin ni Daraget ang kapangyarihan na hawak, may tumatapat roon. Hindi niya mahanap kung saan nagmumula. Tunay na makapangyarihan ang lahing Iris, ngunit kung magsasama-sama ang mga nilalang na hindi rin biro ang mga kargang kakayahan at kapangyarihan,
Wala ring magiging laban sila Diragit. May ilang hindi nakikitang puwersa ang tumatama patungo sa pabilog na malasalaming proteksyon nila buitre. Ngunit meron ding ilang nilalang na nakikialam at lalong pinapatibay ang barikadang nakapalibot ngayon sa dalawang Iris at sa Kodayon. Panay pa rin ang yugyog nila Bantam sa katawan ni Ara, ngunit walang epekto. Isang itim na kaputsa ang lumitaw sa gilid ni buitre. Bahagya pa siyang naigtad sa paglitaw ng nilalang. Basa ang pagtataka sa muka ng lalaking Iris nang tumulong ito sa pagyugyog kay Ara. Tumabi ang binturong, nawala sa kanilang paningin. Nagkatinginan si Bantam at buitre. Nais man nilang tanungin kung sino ang babaeng lumitaw sa loob ng eksklusibo nilang proteksyon. Hindi na rin naman nila magawa. Hindi makuha sa yugyog, nilapat ng babaeng nakaitim na kaputsa ang mga palad sa pisngi ni Ara. Napakunot nood si buitre nang matitigan ang mga daliri nitong tila kumikinang ang ilang bahagi ng balat, gawa ng gintong malabuhanging nakadikit. Nagliwanag ng kulay ginto ang pisngi ni Ara na kinahawakan ng babaeng dumating. Saglit lang, ang mga matang blanko ni Ara ay nagkaroon ng kulay muli. Lumitaw ang pamilyar na mga tsokolateng balintataw. Kumurap-kurap ito at ilang saglit pa nang labo dahil sa mga luhang bumalong. Ginagap ni buitre ang mga palad ni Arang nanlalamig. Natuon sa lalaking Iris ang mga mata ng Kodayon. Tila batang nagsumbong ito. Binasag. Binasag nila yung diwa ng mahal ko. Binasag nila. Ngoy-ngoy na wika ng dalaga. Nang labo ang mga mata ni buitre, kinabig palapit ang Kodayong tila nawawala na naman sa wisyo. Patayin mo si Mesete. Patayin mo siya. Utos ng nakaitim na kaputsa. Napatingin ng dalawang Iris maging si Ara sa mahiwagang babaeng lumitaw. Kaya kong buuin ang nabasag na diwa. Patayin mo na si Mesete. Utos nito na kinanganga ni Ara saglit. Umuwang ang bibig ng dalaga. Ngunit nakuha ng atensyon nilang apat ang mga palahaw naman ni Tariktik. Kitang-kita nilang tila nakaluhod ang babaeng Iris, nakaarko paloob ang mga braso. Ganoon din ang estilo ng mga bagwis. Animo ba ay may yakap na malaking bolang hindi nakikita. Bahagyang nanginginig ang buong katawan dahil kinukuryente ni Mesite. Saglit kinataka nila Bantam kung bakit hindi magawang umalis ng babaeng Iris sa kinalalagyan nito. Sakalang tuluyang nakita nila Ara ang ilang piraso ng nabasag na diwa ni Sean. Pinoprotektahan ni Tariktik upang hindi tuluyang wasakin at durugin ng halong lahing pinuno. Mula kay Tariktik, lumipat ang mata ni Ara kay Mesite. Ang kulay tsokolating pares ng mga mata ay nagbaga. Napalayo ang tatlong katabi niya sa init na lumabas sa katawan ng Kodayon. May kung anong kulay pulang liwanag ang lumabas sa kanyang mga balat. Nabasag ang maliit na piraso ng suot na kadena sa leeg ni Ara. At sa isang kisap mata, nagbago ito ng anyo. Naging isang itim at dambuhalang lobo. Inawala ang proteksyong salamin na hindi kinaya ang laki ng lobong umusbong. Napatingala sila buitre sa nakakabinging singasing na nanggagaling sa dambuhala. 8 piye ang tangkad ng mga Iris, ngunit nakatingala sila sa purong itim na lobo. Nawala ang nakakaputsang itim na babae. Lumitaw ito sa tabi ni Tariktik. Naghalo ang pagkamangha at takot ni Bantam nang lumitaw ang hindi na mabilang na wangis ni Ara. Kanya-kanyang harap sa mga kalaban na inaasintang sakta ng Kodayon, armado ng tanikala, ng sundang at ng sibat. Tila naman hanging nawala sa kanilang harapan ang lobong itim. Napalingon na lang sila Bantam sa kinaroroonan ni Mesete sapagkat pumalahaw ito sa bibig ng dambuhalang lobo, kagat-kagat ang nahagip na braso at kamay ng pinuno. Nagawa pang barikadahan nito ang sarili bago tuluyang masakmal ni Ara ang buong katawan. Napatakip ng tenga ang karamihan sa lakas at nakakarinding singasing ng dambuhalang lobo. Kinakaramot ang barikadang naghihiwalay sa kanya at sa dugo ang pinuno.
Sumigaw si pang-apat. Tinawag ang kodayon na nasa anyo ng malaking nilalang. Lumingon ang lobong itim. Hawak ni pang-5 si Daraget sa leeg. Tagpas na ang mga kamay at braso. Kasalukuyan namang ninangata ni pang-7 ang mga daliri ng Iris. Dahil si Daraget ang kumakarga sa mga kapangyarihan na kinamkam nila sa kapatid ni Mesite, ito ang agad inasinta ng mga wangis ni Ara. Sinaktan at siniguradong hindi makakahuma agad sa kanilang ginawa. Noon pa sila gigil rito, noong kinuha nito ang diwa ni Sean. Mabilis na lumapit si Ara. Sumigaw ang nakaproteksyong si Mesite. Tinatawag si Daraget. Kinukuha ang atensyon. Sinabing tumakas na sila. Ngunit alipin si Daraget ng sakit ng katawan ni hindi na nga maialis ang mata kay ikapitong ninangasab ang isang palad naman niya. Hindi na makapag-isip ng matino. Pumuesto si ikawalo. Inilabas ang sundang sa isang kamay. Pailalim na talim ang inumang at ubod lakas na binaon sa dibdib ni Daraget. Mula sa balat na nahiwa, umangat ang nakakasilaw na liwanag. Kulay dilaw. Sabay-sabay na nawala lahat ng kakayahan at kapangyarihan ng mga Iris at ilang mga nilalang na kinasangkapan ni Mesite. Ang ilan, tila ba nagising sa matagal na pagkakahimbing. May ilang sandatang nawala sa isang iglap. May mga nilalang na naglaho. Nawala na rin ang barikadang pumoproteksyon kay Mesite. Nang inangat at binawi ng wangis ni Ara ang sundang sa katawan ng lalaking Iris, tinulak naman ni ika-4 ang katawan nito sa kodayon na 2 ngasablang ang ginawa bago tuluyang nilunok. Humiyaw si Mesite. Hinawakan siya sa braso ng isang wangis ni Ara, padarag na initsa palapit sa kodayon. Sinagpang agad ni Ara ang kalahati ng katawan nito bago pinaglaruan at winagwag pa. Dahil sa lakas ng wagwag at sa talim ng mga pangil, humiwalay ang isang malaking parte ng katawan ni Mesite. Bumagsak sa sahig. Nagunahan naman ng mga wangis ni Ara na ito ay kainin. Isang wangis ni Ara ang nahawakan ng isang paa ni Grebes bago ito tuluyang lumipad pataas. Ubod lakas na hinampas sa sahig. Lumawa ang dugo, ngunit may malay pa ang Iris. Umuungol ito kahit nabasag na ang panga. Pumagit na si Buitre. Nakangising inundayan ng sunod-sunod na suntok ang traidor nilang kalahi. Natutuwang pinanood ng 2 wangis ni Ara ang pambubugbog kay Grebes. Ito ang nag-anyong maya na humiwalay kay Buitre noon sa Sitio Hati. May kakayahan naman itong mag-iba't ibang anyo ng ibon sa tulong pa rin noon ni Mesite. Muntik na nitong mahalata ang plano nila, maigi na lang at nakatunog si Bantam. Agad nagawa ng paraan upang hindi mabulilyaso ang kanilang lihim na hakbang. Noon kasi, hindi ito sang-ayon kay Mesite. Ngunit dahil tinaas ni Mesite ang antas ng palit anyo nito, kapalit ng kanyang matapat na paglilingkod, tuluyan itong tumalikod kila Bantam. Isang Iris ang sumulpot sa likod ni Grebes. Gamit ang sarili nitong espada, walang sabi-sabing tinagpas ang mga bagwis nito. Isang mabigat na parusang hinahatol sa mga Iris. Hindi na ito makakalipad pa kahit kailan, mawawala ng kapangyarihan at magsisilbing leksyon sa mga mata ng kanyang mga kalahi. Umalingaw-ngaw ang matinis na huni ng mga Iris, nang tuluyang malipol ang mga kalaban. Nagpugay ang lahat sa pagkapanalo sa kanilang pinaglalaban, sa paggapi sa nananamantalang halong dugong Iris. Nagsataong katawan na si Ara. Lakad-takbo na tinungo ang napahigang si Triktik. Bahagyang umuusok ang buong katawan nito. Naapektuhan sa kuryenteng ginamit ng kalaban sa kanya. Napaluhod si Ara sa sahig na granito habang nangihinang pinagmamasdan ang nakakaputsang itim na babaeng lumitaw bigla kanina. Sa ginagawa nitong pagdampot ng mga piraso ng nabasag na diwa ni Sean. Walang tigil na naglandas ang mga luha ni Ara. Tila puso niya ang nabasag. Hindi niya alam kung anong mangyayari, kung anong gagawin. Ngunit may pag-asang sumibol sa kanyang puso nang sabihin ng mahiwagang babaeng nakakaputsang itim
na kaya niyang gawan iyon ng paraan. Maigi na lamang daw at hindi nadurog at tuluyang sumabog sa kawalan ang bawat bahagi. Malaking bagay ang ginawa ni Triktik. Humahagulgol na niyakap ni Ara ang nangihinang Iris. Hindi matapos-tapos ang pasasalamat niya na sinuklian lang ni Triktik ng mahinang pagtapik sa balikat. Kaya kong buuin ito muli. Magkakawan ko ng paraan. Kalmahin mong sarili mo, Kodayon. Bigay seguridad nito sa dalakang nanginginig pa rin ang buong katawan. Pinilit ni Ara na kumalma sa takot na makasama o makaistorbo ito sa ginagawang paraan ng babaeng nakakaputsang itim. Ilang paghinga sa hangin ng kanyang ginawa nang tuluyang mahamig ang sarili, siyang paglaho naman ng mga wangis niya sa paligid. Nang tuluyang makuha ang lahat ng pirasong bahagi ng diwa ni Sean, maingat na nilagay ng babae ang mga iyon sa kanyang kandungan. Pumikit at kumumpas ng ilang ulit. Umangat ang piraso ng mga bubog at mula sa mga palad ng babae may mumunting alikabok na kulay ginto ang dahan-dahang nalalaglag. Umangat rin sa hangin at humahalo sa mga bubog na pira-piraso. Namaybay sa bawat bahagi ng nabasag na diwa, mandi nagsilbing pandikit dahil tuwing kumakapit sa bawat talim ng bubog, may isang piraso ang kusang dumidikit doon. Tuluyang nabuo ang malasalaming bola na diwa ni Sean, ngunit halata na rin ang lamat na kulay ginto sa bawat paligid. Ilang mga Iris ang dumamay sa Kodayon. Ang ilan malungkot na pinagmamasdan ang dalagang alam nilang maging puso ay basag. Kanya-kanyang lapit ang ilang nilalang na tumulong sa ibang Iris na ayusin naman ang paligid. Sasamahan kitang ibalik ang diwa sa inyong mundo. Kailangang maingat kong maibalik upang hindi manganib ang kanyang buhay. Madali, Ara. Mag-iikapitong araw na sa inyong mundo, 5 oras mula ngayon. Madiin na anunsyo ng mahiwagang babae na sunod-sunod lang na kinatango ni Ara. Nang tumayo ang Kodayon at ang babaeng nakakaputsang itim, siyang labas naman ni Digo, ang binturong. Isang portalang lumitaw, ilang hakbang mula sa kanilang kinatatayuan. Hindi na nagawang magtanong ni mamangha ni Ara nang makita ang kabilang panig ng portal ay lupain na niya. Lubos na sinakop ng kanyang atensyon ang mahiwagang babae. Mabilis na humakbang ang babaeng nakakaputsang itim. Sumunod si Ara. Nang mawala ang binturong, siyang paglaho rin ng portal. Napalingon sa bintana ang isang wangis ni Ara na iniwan niya sa tabi ni Sean. Si Caridad naman ay dumungaw sa bintana. Tinanaw ang apong mabilis na tumatakbo, paakyat sa sarili nitong bahay. Nakita pa ng matanda si Rio na galing sa isang parte ng kasukalan. Nagpalit anyo bilang tao, galing sa pangangaso. Nang tuluyang makalapit sa nobyo, lumitaw sa tabi ni Ara ang babaeng nakakaputsang itim. Hawak pa rin ang diwa ni Sean. Hindi na nilingon ni Ara ang paparating na ina. Tutok ang kanyang atensyon sa mga kamay ng babae nang dahan-dahan itong nilagay sa ulo ng parte ni Sean ang diwa nito. Umikot saglit ang bolang malasalamin na hindi mabilang ang lamat na pinapatingkad ng gintong alikabok na nagsisilbing pandikit. Bago, unti-unting nawala sa paningin nilang lahat. Nanginginig na sinapo ni Ara ang mga pisngi ni Sean. Ang pamumutla ng balat ay unti-unting bumalik sa dati. Nagkakakulay na. Nang subukang iangat ni Ara ang isang talukap ng mata nito, hindi na itim ang buong mata. Nakita na niya ang itim ang balintataw at ang puting kulay na pinaliligiran naman ito. Bakit hindi pa siya nagigising? Tanong ni Ara. Tulog pa siya. Ilang oras mula ngayon magkakamalay na siya, Ara. Garantiya naman ng babae. Magiging maayos na ba siya? Halos pabulong na wika ni Ara sa napabuntong hiningang babae. Oo, ngunit dahil binasag ang kanyang diwa at pinilit lang natin mabuo, may ilang bagay na maaring mangyari. Anito sa Kodayon. Makakasama ba ito sa kanya?
Malalagay ba sa bingit ang buhay niya? Ano? Sunod-sunod na tanong ni Ara na panay halik sa pulso ng nobyo. Maigi na lamang at kumpletong nakuha natin ang bawat piraso ng kanyang diwa. Hindi masasali ang kanyang buhay ni hindi makakaapekto ito sa kanyang katawan. Ngunit maaaring hindi mo magustuhan ang isang bagay na siguradong mangyayari. Matapat nitong amin sa dalaga. Sa panig ko, hindi ko magugustuhan. Bakit? Ano't ano man yan, hindi na yun importante. Mahalaga buhay siya, mahalaga ligtas siya. Garalgal na sagot ng dalaga na nag-uumpisa na namang maglandas ang luha sa magkabilang pisngi. Saglit na pubuntong hininga ng mahina ang babae bago sumagot. Kapag nababasag ang diwa, maaari namang mabuo ito. Maaring maisalba basta kumpleto ang bawat bahagi. Ngunit isa sa mga siguradong mangyayari, mawawala ang kalahati ng kanyang alaala, ang kalahating pinakabago. Natigil si Ara sa patuloy na paghalik sa bulso ng nobyo. Binaling ang nalalabong paningin sa babae. Mabuburang alaala. Mga alaalang pinakabago. Wala bang 3 taon kaming magkakilala, ibig mo bang sabihin? Muling nanginig ang buong katawan ni Ara sa pagbuhos ng realisasyon. Burado ka na sa kanyang isipan, Ara. Wala akong pagpipilian. Kailangan kong burahin upang mailigtas siya. Malungkot na anunsyo ng babae. Maagap na niyakap ni Isandra ang nanghinang dalaga. Kapwa lumuluha sa kabiguang dinaranas ng nag-iisang anak.